Nagulantang si Kimberly pagkakita kay Luis. Anong ginagawa nito sa loob ng VCC? Tila siya napaso sa pagkakadikit ng mga daliri niya. Hindi ba't kasama ito ni Celine kanina? Naalarma siya nang maalala ang anak. Anong ginagawa mo dito? Sino kasama ni Jacob? Sinasabi ko lang sa'yo kapag may nangyaring masama sa anak ko. Nagtatrabaho ako dito kaya huwag mong isiping sinusundan kita. Huwag kang mag-alala at safe si Jacob. Safe sa piling ng hindi na niya tinuloy ang sasabihin. Wala na siyang pakialam kung may ka-live-in itong bago. Mabait si Celine at maalaga sa bata kaya hindi niya pababayaan si Jacob. Mahal mo ba siya? Never mind. Wala na akong pakialam sa'yo. Agad niyang dugtong sa naunang tanong. Ayaw niya madinig ang sagot. Sinungaling, nadudurog pa rin ang puso niya. Pinagpapasalamat na lamang niyang buhay ito kahit pa hindi na niya makakasama. At least, may tatay pa rin si Jacob. Lumapit si Ray sa kanya at niyaya siya para sa picture taking kasama mga taong dumalo sa surprise birthday party niya. Nagulat talaga siya sa selebrasyong inihanda para sa kanya. Ang plano niyang simpleng dinner kasamang pamilya at bukas na pamamasyal sa mall para makapaglaro si Jacob dahil linggo ay naging mas magarbong pagdiriwang. Iniwan niya si Luis, wala naman itong pakialam sa kanya. Muli siyang lumingon at humalo na ito sa karamihan ng mga tao. May awa siyang naramdaman para sa asawa. Dumating din si Dorina at Dustin kasamang kanilang anak at masaya siyang binati ng mga ito. Hinila siya sa isang tabi ni Dorina. May regalo ako sa'yo, nasa kondo ko. Kuhanin mo na lang, natitiyak ko marerelax at masisiyahan ka. Inabot nito sa kanya ang keycard ng kondong kumindat pa sa kanya. Anong regalo mo? Secret, kuhanin mo na lang. Sige mamaya, pupuntahan ko sa kondo mo. Bago matapos ang masaganang agahan na inihanda para sa kanya ay nag-anunsyo si Ray na may konting salo-salo at inuman mamayang dinner after office hours. Natanaw niya si Luis na nakamasid sa bawat kilos niya. Nilapitan niya si Ray. Masyado naman yatang magarbong selebrasyon para sa kaarawan ko. Nakakahiya. Pera ng kumpanyang ginamit, huwag kang mag-alala. May budget para sa kaarawan ng matataas ang posisyon sa kumpanya. Tumangon na lamang siya, nakita niyang lumabas si Luis at may kausap sa telepono. Tsak na si Celine ang kausap nito. Nakita niyang maluwang nangiti nito sa labi. May iba na nagpapasaya sa lalaking minamahal. Durog na durog ang puso niya, wala na ba talagang pag-asa magkabalikan sila? Bumahan ng pagkain at inumin sa kilalang restaurant na malapit sa VCC. Inarkila nilang lugar. Nag-inuman din sila kasama mga empleyado, medyo nahihilo na siya. Hindi niya napansin na madami ng kanyang inainom dahil sa sama ng loob. Gusto niyang makalimot kahit saglit. Inihatid siya ni Ray sa kondo ni Dorina. Pumasok siya sa loob, binuksan niyang ref at kumuha pa ng beer in can. Iinom pa siya para mabilis siyang makatulog mamaya pagdating sa bahay. Pundi na ang ilaw sa loob ng kondo. Isang ilaw na lang sa kusina ang gumagana. Malapit nang maubos ang iniinom niya. Asan kayang regalong sinasabi ni Dorina? Biglang nag-off ang ilaw, nabangga siya sa malaking katawan na isang lalaki nang umatras siya. Naramdaman niyang yakap at haplos ng kamay nito sa kanyang bewang. Tila siya na paralisa. Marahan ng haplos ng lalaki, binibigyan siya ng pagkakataong tumanggi. Nanindig ang balahibo niya sa katawan nang dumapi ang labi nito sa kanyang balikat. Muli, marahan ng halik. Ito bang regalo sinasabi ni Dorina? Isang lalaking papawi ng kanyang lungkot? Napangiti siya sa kapilyahan ng kaibigan. Seryoso pala to sa naikwento sa kanya noong nagkita sila. Dumako ang labi ng lalaki sa kanyang batok. Tila siya idinuduyan ng maramdaman niya ang dila nitong humahagot sa kanyang leeg. Bakit parang pamilyar ang bawat haplos ng lalaki? Tila matagal na niya itong kilala. Kabisado nitong kanyang katawan, nakatalikod siya mula sa lalaki. Pinapaliguan siya nito ng maliliit na halik. Wait, ikaw bang pinadala ni Dorina? Hindi ako sanay sa ganitong setup, makakaalis ka na, mahina niya sabi. Saglit na tumigil ang lalaki sa ginagawa, ngunit muli itong kumilos. Mula sa likuran ay sinapon itong kanyang dibdib at tinimas na tila nagmamasa ng tinapay. Ayaw ng utak niya, ngunit gustong-gusto ng kanyang katawan. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Dorina na walang nangyari sa atin. Kinabig siyang paharap ng lalaki. Labis ang dilim, hindi niya ito maaninag. Idagdag pa na halos nakapikit ng mata niya sa kalasingan. Mariin siya nitong hinalikan sa labi. Shit, pati halik nito ay parang halik ni Luis. Kumirot ang puso nilang maalalang asawang may iba ng mahal. The kiss washed away all her pain. Masarap humalik ang lalaki.
Tila lunas ito sa pait ng kanyang nararamdaman. Napakapit siya sa batok na lalaki. Ginagad niyang galaw ng labi nito. Nagalis ng damit ng lalaki, hinila siya nito palapit. Magandang pangangatawan nito. Dinaman niya ang biceps at dibdib nito. Mukhang batak ito sa gym. Muli silang naghalikan at nagpalitan ng laway. Nag-espadahan. Saglit siyang natigilan. Malinis kaya ang lalaki? Baka may sakit to. Pero kung si Dorina ang may padala ay magtitiwala siya. Nawala ang pag-alinlangan niya na sinimulan nito alisin ang kanyang suot na dress. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kakaiba dahil pakaramdam niya, ligtas siya sa piling ng lalaking hindi niya kilala. Binubuhay ng lalaki ang lahat ng pagnanasa sa kanyang katawan. May sumisiksik pa ding idea sa kanyang utak na mali ang kanyang ginagawa. Ngunit ngayong gabi lamang naman, at labis ng pag-iinit ng kanyang katawan, tila siya papanawan ng kamalayan. Matagal ng panahon na siyang nabakante, kaya libong boltahe na kuryenteng kanyang nararamdaman. Ekspertong lalaki at alam niya kung saang bahagi ng katawan niya siya hahawakan. Tuluyan na siyang nawala sa sariling ihiga siya ng lalaki sa kama. Bukas na siya magsisisi. Tinagpan niyang bibig upang pigilan ang sariling mapasigaw. Matagal ng panahong mula na makatikim siya ng ganito kasarap na luto ng Diyos. Napapikit ng kanyang mga mata sa pagod at antok. Muli siya nitong hinalikan. Buong magdamag siyang inaangkin na lalaki sa dilim. Masakit ang ulo niya pagising. Nakabalot siya ng kumot at wala siyang kahit na anong suot na damit. Biglang realisasyon na may nakasiping siyang estranghero kagabi. Halos amoy pa niyang katawan ng lalaki. Bigla siyang nahiya sa sarili. Pinilit niyang bumangon. May lakad sila ni Jacob ngayon. Natanaw niyang isang malilit na piraso ng papel. May nakasulat na number. Just send a message if you need me. Sabi sa note na iniwan ng lalaki. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Nanay Delia. Malamang hinahanap na siya. May ilang missed calls at messages din kagabi pa. Nagmamadali siyang lumbas ng kondo ni Dorina. Sasakay na lamang siya ng taxi, ngunit may dalawang security pumigil sa kanya. Miss Kimberly, kami pong sundo nyo. Ha? Kailan pa kayo nandito? Takang tanong niya. Tinignan niya ang ID ng mga to. Kagabi pa po, si Sir Ray lang pong umalis. Bantayin niyo po kami 24 oras. Kaya wag po kayong magtaka kung palagi po kami nakasunod. 10 po kaming lahat, ng security. Tumango na lamang siya at nagpahatid na sa bahay na tinutuluyan. Naligo na muna siya pagdating. Pilit niyang kinukuskus ang katawan, baka sakaling mawala ang alaala ng stranghero kagabi. Natulala siya. Hindi naman siguro siya mabubuntis dahil withdrawal ang ginamit ng lalaki. Gusto niya sampalin ang sarili. Nagpadala siya sa silakbo ng damdamin. Maling-mali ang nangyari kagabi. Pinasyal niya si Jacob, kasama din niyang ina't mga kapatid sa pamamasyal. Tuwang-tuwa si Jacob. Mama, happy ako. Anang bata nakayakap sa kanya. Buti anak at masaya ka. I love you. Love you, Mama. Sana kasama Papa. Busy si Papa pero kapag may oras, magkakasama din siya sa atin. Promise. Tumango siya't kumurap ng ilang beses upang itago ang namumuong luha sa anak. Nadurog ang puso niya sa sinabing kasinungalingan sa anak. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na hiwalay na sila. Katabi niya si Nanay Delia na kahit paano ay nakakalakad na ng maayos dahil sa therapy habang pinapanood ang pakikipaglaro ni Jacob sa ibang bata. Kimberly anak, kamusta ka na? Okay naman po ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Nay. Magpapagaling po kayo ng tuluyan na makahabol na kayo sa kulit ni Jacob. Ngumiti siya upang makumbinsi ang ina. Alam kong sunod-sunod na naman ang mga pangyayari sa buhay mo. Nakakagulat, magpakatatag ka. Ako pa ba, Nay? Binantutan niya ng tawa. Anak, humanap ka ng katuwang sa buhay habang bata ka pa. Mahirap mag-isa. Kailangan mo ng katulong sa pagpapalaki kay Jacob. Para din may kilalaning ama ang bata. May lalaking madalas mong kasama sa trabaho. Ray bang pangalan niya? Nay, magkaibigan lang po kami ni Ray. Anak, buksan mong puso mo. Halata namang may gusto sa'yo yung tao. Wala na si Luis at hindi na babalik pa. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Hindi alam ng ina na buhay pa si Luis. Mahigpit ang bili nito na walang dapat makaalam. Ngunit ganun din naman na tila ito patay na sa pagiging asawa niya. Hindi na siya magugulat kung isang araw ay dumating na lamang ang annulment papers na napirmahan na niya noon pa. Madami siyang tanong ngunit hindi na siya kinakausap ni Matias. Napagsabihan na malamang ni Luis. Anong ginagawa nito at hinayaan na mawala ang Unicorn Marketing Agency? Ang huling balita niya may iba na raw namumuno sa kumpanya. Huminga siya ng malalim, madami na siyang iniisip kaya hindi na niya dapat problemahin ang asawang wala nang pakialam sa kanya. May mga tao talagang ang role sa buhay ng tao ay magbigay ng leksyon at mag-iwan ng masasayang alaala. Wala siyang pinagsisisihan sa pagdating at pag-alis ni Luis sa buhay niya. Panahon na upang tuluyan tong kalimutan. Sa puntong ito ay desidido na siya. Time to move on.
Tumatawag si Dorina, tumayo muna siya at nagpaalam sa kanyang ina. Hello, kamustang birthday girl? Bungad nito sa kanya. Pinamulahan siya ng muka. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa kaibigan. Nagustuhan mo bang regalo ko? Dugtong nito nang hindi siya sumagot. Oo, maraming salamat. Sabi ko na magugustuhan mong massage chair. Nagkamali ako ng delivery address kaya sa kondo ko na ipadala. Nagulantang siya. Massage chair? Massage chair? Ulit niya dahil baka nagkamali siya ng dinig sa kaibigan. Oo, na-try mo na? You need to relax. Pwede mong ilagay sa office mo. Shit, sino yung lalaki nakatalik niya kagabi? Sigurado kang yun lang ang regalo mo? Wala nang ibang kasama? Huy, grabe ka naman. Hindi mo ba nagustuhan? Himig nagtatampo na kaibigan. Hindi nagustuhan ko. Kailangan ko nga talaga ng massage chair. Maraming salamat. Oo, masisiyahan kang tsak. Tama kaibigan, nasiyahan siya ng labis. Sino ang estrangherong ilang ulit na umangkin sa kanya kagabi? Napahawak siya sa ulo, tila gusto niyang lumubog sa kinatatayuan ng mga sandaling iyon. Naibaba na niya ang telepono, ngunit umalingaw-ngaw pa rin sa tenga niyang regalo ni Dorina na isang massage chair. Hindi nga niya napansin kagabi. Saan galing ang lalaki? Naalala niyang maliit na note na iniwan nitong inilagay niya sa loob ng bag. Kinuha niya to, kung tawagan niya kaya ang lalaki upang itanong kung bakit may nangyari sa kanila at kung bakit pumasok to sa kondo ni Dorina. Napagsamantalahan ba siya? Shit, walang pamimilit na nangyari, kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Nakakahiya naman kung sasabihin niya na inakala niyang regalo ang estranghero ng kaibigan. Ang CCTV, tama, ngunit kailangan niya ng tulong ni Dorina upang makahingi ng CCTV footage sa kondo nito at wala siyang balak ipagsabi kahit kaninong nangyari sa kanya kagabi. Sa malaking kahihiyan, nakatitig siya sa kaperasong papel. Hindi niya ito iti-text o tatawagan. Tapos ng isang gabing pagkakamali at wala namang dahilan para kilalanin pa niyang lalaking umangkin sa kanya. Hindi na mauulit ang kasalanang nagawa niya. Naglakad na siya pabalik sa play area ng mall nang may matanaw siyang mga taong pamilyar, si Matias at Kate. Magkasama ang mga ito't masayang nag-uusap habang naglalakad, sinalubong niya ang dalawa. Sumimangot si Kate pagkakita sa kanya, habang si Matias naman hindi makatingin sa kanya ng diretso. Hello sa inyo, mukhang masayang date niyo ah. Kayo na ba? Huwag kang feeling close, hindi kita tinuturing na kapatid, sabi ni Kate. Hindi niya ito pinansin. Si Matias ang gusto niyang makausap. Matias, kailangan kita makausap. Tawagan mo ko mamaya o ako ang pupunta sa Unicorn Marketing Agency. O pwede ding ipadampot kita sa mga bodyguards. Miss Kimberly, sige po, tatawagan na lang po kita mamaya. Nahihiyang sabi nito. Hinila siya ni Kate sa gilid. Kimberly, inagaw mo na sa akin ng pagiging heredera. Huwag na huwag mong aagawin sa akin si Matias. Akin si Matias, naintindihan mo? Gigil nitong sabi. Pinigil niya ang sariling matawa sa banta ni Kate. Huwag kang mag-alala, parang kapatid ko lang si Matias kagaya ng turing ko sa'yo. Hindi kami talo. Umismid ang babae at tinila na palayo si Matias. Akala ba niya hindi type ni Matias si Kate? Nakapagtataka nagde-date ang dalawa. Nakauwi na sila ng bahay. Sinulit niyang araw kasama ang pamilya at ang anak. Karga niya si Jacob na nakatulog na sa pagod. Napangiti siya sa masayang bonding nila ng anak. Nadatnan niya si Ray na nakipag-inuman sa tatay Almo niya. Kinakabahan siya sa ama't baka kung anong lumabas sa bibig. May dalang flowers at pagkain si Ray. Ilang beses na niya itong tinapat na walang maasahan sa kanya. Ngunit porsigido to. Wala siyang maipipinta sa lalaki kaya lang. Iniisip niya na may mas babaeng karapat-dapat para dito at hindi siya yon. He deserves someone better than her. Dahilan lang ba niya yon o talaga ang kanyang nararamdaman? Hindi niya makita ang pagkakaiba. Dahil sa kabutihan nito ay nais niya makatagpo to ng babaeng magmamahal dito ng buo. At hindi niya kayang gawin yon para sa binata dahil sa kaibuturan ng kanyang puso mananatiling may parte si Luis. Kimberly, kausap ko manliligaw mo. Boto kagad dito si Ray. Hindi may pintang mukha niya. Paano hindi boboto ay nakita niya ang isang malaking basket ng imported at mamahaling alak sa tabi ng ama. Hello Kimberly, tinatawagan kita hindi ka sumasagot kaya pinuntahan na kita dito. Nakangiting bati ni Ray. Busy buong araw, pasensya na, may kailangan ka ba? Wala naman, namiss lang kita. Matagal nang magkaharap ang kanyang tatay Almo at si Ray. Masaya ang pag-uusap ng mga to. Inihatid na niya si Ray sa labas matapos kumain ng hapunan. Kimberly, maaari ka bang makausap saglit? Napahinto siya sa paglakad. Sige, maupo na muna tayo. Anong sasabihin mo? Nauna na siya sa bench na nasa labas ng garden. Kimberly, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo naman ang intention ko.
Sana'y mabigyan mo ko ng pagkakataong ipadama sa iyong pag-ibig ko. Nagalis siya ng bara sa lalamunan. Ray, napakabuti mong tao. Pasensya ka na kung hanggang sa pagiging magkaibigan ang kaya kong ibigay sa'yo. Kimberly, hayaan mo kong tulungan kang kalimutan ng yumaong mong asawa. Mamahalin kita taalagaan. Ikaw at si Jacob. Hindi ko kayo pababayaan. Wala na akong planong mag-asawang muli at isa pa, makakakita ka ng babaeng mas karapat dapat sa'yo. Yung single at walang anak. Isang babaeng pwede mong ipagmalaki. Ikaw ang gusto ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Sino nagsabing dahil byuda ka, hindi ka pwedeng ipagmalaki? I'm so proud of you. Hinaplos ang puso niya sa sinabi ng binata. Sa ngayon ay wala sa isip kong pumasok sa isang relasyon. At tatapatin na kita, gusto ko manatili tayong magkaibigan kahit pa hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. Sige, handa ako maghintay. Huwag kang ma-pressure. Nandito lang ako para kapag handa ka na ay ako nang una mong makikita. Ayaw kong paasahin ka o Shh! Basta maghihintay ako. Sige, alis na ako para makapagpahinga ka na. Good night. Hindi na siya pinatapos magsalita ni Ray. Hirap na hirap ang kanyang kaloobang tapatin si Ray. Naging mabuti tong kaibigan sa kanya at hindi din matawaran ng support ang binibigay nito. Ngunit sadyang hindi natuturuan ng puso sa kung sino ang dapat mahalin. Pagkatapos ng meeting niya sa mga investors ay napatulala naman siya. Iniisip niya kung sinong lalaki ng birthday niya. Kinuha niyang muli ang number sa kanyang bag. Kinuha niyang phone. Tatawag ba siya o text message? Nakakahiya kung tawag, nag-type siya ng mensahe na kagad din niyang binura. Ibinaba niya ang cellphone. Bakit ba sinasayang niya ang oras sa pag-iisip sa isang stranghero? Kilala niya sarili. Hindi siya mapapakali hanggat hindi nasasagot ng mga katanungan. Lakas loob siyang nag-send ng message sa numerong iniwan ng lalaki. Hi, hello. Nagulat siya sa bilis nito mag-reply. Magkakilala ba tayo? Text niya. Hindi. Bakit ka pumasok sa kondo kung saan ako nandun? Isang pagkakamali. Nasa kabilang room palang customer ko talaga ng gabing iyon. Yan ang trabaho mo? Sideline lang. Biglang may kumislap na ideya sa kanyang isip. Kung rintahan niya ang lalaki. Exclusive. Siya na lang ang sisipingan nito. Magaling ito sa kama at kayang alisin ang bigat ng kanyang dibdib. Kagabi ay nakalimot siya sa mga suliranin. Special offer sa malaking halaga. Tsak na hindi tatanggi ang lalaki. Gagawa siya ng kasulatan na pipirmahan nito at sa dilim lang sila makikita. Ayaw din naman niyang makilala siya nito. Pangit mang aminin, pakipagtalik lang ang gusto niya. Parang gusto niya sampalin ang sarili sa hindi magandang ideyang pumasok sa isip. Ganun na ba siya kadesperada? Magbabayad ng lalaki para lumigaya? Maling-mali, buong buhay niya palaging nakabasa ang desisyon niya sa kapakanan ng pamilya at ng ibang tao. Wala naman sigurong masama kung maghanap siya ng tao o bagay na makakapagpasaya sa kanya. May kakaiba sa estrangherong hindi niya kayang ipaliwanag. Gusto mo magkita tayo ulit? Nag-message ulit ang ka-text niya. Nagtatalo ang kanyang isip at puso o puson. Aalukin ba niya ang lalaki? Sino nga kayang estrangherong nakatalik ni Kimberly? Bakit kaya ganun na lang epekto nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.